Huwag kang mag-alala. Tama na talaga. Huling beses ng pagkakataong ito, nahihingi ako ng tulong sa'yo. Pipirmahan ko na ang annulment papers. Ano man ang mangyari basta't ibigay mong gusto kong halaga. Ibigay mong kapalit. Period. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sigaw na rin ni Althea na ayaw magpatalo sa asawa. Hindi na napigilan ni Althea ang tulo ng kanyang mga luha. Sobrang sama ng loob niya. Ngayon lang naman siya nang hingi ng atensyon, hindi pa nito mapagbigyan. Wala man lang itong konsiderasyon o kahit maging casual man lang. Tapos ngayon, iiyak ka? Paandaran mo ko ng ganyan? Hindi kita sinaktan na. Baka sabihin mo mamaya kay Roland pagbalik mo sa loob ng shop ay pinagbuhatan kita dito ng kamay. Patuloy na humikbi si Althea. Yung tipong kahit na anong punas niya ng mga luha ay ayaw pa nilang tumigil sa pagbagsak. Ayaw pa naman niyang ipakita kay Renz ang kahinaan niya. At yun ay ang luha niya. Ngunit hindi sa pagkakataong ito. Tumigil ka na, Althea. Dumukwang si Renz papalapit kay Althea at parang may sariling buhay ang isang palad na humaplo sa pisngi ni Althea upang tuyuin ang mga luha. Hindi ako magsasorry sa mga sinabi ko kanina. Pero pwede bang tumigil ka na? Huwag mong ipakita sa akin na kawawa ka dahil alam ko namang malakas ka. Tumigil ka na sa pag-iyak. Naiyak palalo si Althea sa ginawa ni Renz. Lumambot kasi ito na parang bumalik sila noong mga unang buwan pa lang na nagde-date sila. Noong ang buong akala niya kaya niyang maging mundo ni Renz. Noong inosente pa siya. Ayoko makitang pumutak ang mga luha mo dahil sa akin. Isipin mong wala akong kwentang tao. Kamuhian mo ko. Magalit ka sa akin, Althea. Hindi maunawaan ni Renz ang sarili ko ano ba talagang gusto niya at ang tumatakbo sa isipan. Iba rin ang pakiramdam niya sa sandaling iyon. Awa ba yun para kay Althea? Hindi niya alam. Concern lang ba siya dito? Marahil. Basta ang gusto niya ay tumigil na ito sa pag-iyak. Nasasaktan na siya sa tunog ng mga hikbi nito. Dapat ay wala na siyang pakialam. Pero heto siya at patuloy na inaalala pa rin ang kalagayan niya. Please, Althea, tumigil ka na. Tama ng iyak. Saglit na nang hinang ng kanilang mga mata. Nagtatago doon ang mga emosyon na hindi nila kayang ipaliwanag. Hindi malimutan ni Althea ang paraan ng mga tingin iyon ni Renz sa kanya. Kawangis ito ng mga gabing nasa impluwensya ito ng alak. Mga gabing paulit-ulit na inaangkin ito ng walang kapaguran ng katawan niya. Hindi siya maaaring magkamali. Memoryado niyang tinging iyon na nakadikit na sa buto niya. Althea, please. Muli pang pakiusap nito. Nagpagulo yon sa damdamin ni Althea. Idagdag pa ng ilapit ni Renz ang mukha sa kanya. Ipikit ang mga mata at walang imik na dinikit ang labi sa bibig niyang patuloy lamang na humihikbi. Otomatikong sumarang mga mata ni Althea nang malasahan ng mainit na labi ni Renz. Tumigil sa pagpatak ang mga luha niya. Ilang segundo na tila huminto sa pag-inog ang mundo. Parang inilipad ang buong katawan niya sa alapaap ng maamoy ang mabango nitong pamilyar na hininga. Parehong gumalaw ang labi nila na animoy sabik na sabik sa bawat isa. Diniin pa ni Renz ang katawan kay Althea. Hindi naman napigilan ng babae na umangkla ang dalawang braso sa leeg ng kanyang asawa. Renz, humampas sa sandalan ng upuan ng ulo ni Althea nang malakas na itulak ni Renz. Nahimasmasan na, umayos ng upo. Hindi makapaniwala na saglit siyang nakalimot ngayon. Ouch! Napapahiyang reklamo ni Althea. Sinamaan ng tingin si Renz. Sumilay ang kakaibang ngisi sa labi ni Althea na makitang reaksyon ni Renz. Pilit kasi nitong pinipigil ang nagliliyab na damdamin na nag-aapoy. Bakit ka tumigil, Renz? Nanunukso pa rin ang tono ng boses ni Althea. Ugali mo naman yan, nahiya ka pa. Huwag mo kong bintangan, Althea. Kailan ko pa ginawa yan sa'yo? Nadala lang ako kanina sa bugso. Anong nadala? Ang sabihin mo'y gawain mo talaga. Ang kaibahan lang sa mga gabing iyon ay lasing ka. Unlike today na may malay ka. Tigilan mo ko dyan sa mga bintang mo. Kailan ba kita pinakialaman ha? Pinalipad na ni Renz ang paningin niya kay Althea na nakaawang ang bibig. Hindi makapaniwala sa narinig. Wala ka bang anumang naalala? May nangyayari sa atin. Kailan? Namutla na doon ang mukha ni Renz. Imposible ang binabatong bintang sa kanya ni Althea. Never in his life na ginalaw niya to. Hindi niya maalala.
Tuwing nalalasing ka noon, Renz, wag mong sabihin sa akin na hindi na magawang ituloy pa ni Althea ang mga naisabihin niya. Malakas ang kutob niya na walang alam si Renz sa mga ginagawa niya. Sandali, sa loob ng 3 taong yun ay wala kang maalala? Natutup na ni Althea ang bibig. Ibig sabihin lang nito kahit sabihin niyang buntis siya, hindi ito maniniwala. Maalala nga no, may nangyari sa atin? We made love every time na nasa ilalim ka ng espiritu ng alak. Ano? Huwag mo nga akong niloloko. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Totoong sinasabi ko. Bakit naman ako gagawa ng... Maingay na binuksan ni Renz ang pinto ng sasakyan. Dahilan para hindi maituloy ni Althea ang litanya niya. Parang may mabigat na bakal na kagad dumagan sa puso ni Althea na makita niyang galit na mukha ni Renz. Halata ng pagsisisi rito. Labas. Bagamat mahinay may diing utos ni Renz kay Althea na ilang beses nagtagtangkang muli pang magsalita. Bingi ka ba? Ang sabi ko, bumaba ka ng sasakyan ko. Ano pang hinihintay mo? Mamuti ng buko? Tuloy-tuloy na bumaba ng sasakyan si Althea, hindi niya ito nilingon. Nangahapdi man ang mga matay kagad niyang kinalimutan yon nang makitang pagsalubong ni Roland. Ano nangyari sa pag-uusap niyo? Nasaan na siya? Lingapan ni Roland sa likod ni Althea upang tignan kung kasunod ba nito si Renz. Tiningnan pa siya nito ng pa-side eye. Ikaw ha, napakalihim mo. Sobrang gwapo naman pala ng asawa mo. Sundot-sundot pa ng daliri ni Roland sa tagiliran ni Althea. Ang sabi mo sa akin ay ordinaryong tao lang. CEO na Salmeda Holdings yon, Althea. Isang pamilya nila sa mayaman at kinikilalang negosyante sa bansa. Nasa parte ng pagkatao niya doon ang pagiging ordinary lang ha? Hindi sinagot ni Althea si Roland. Tuloy-tuloy lang itong nagtungo sa table nila kanina. Malalim ang iniisip. Kung ang gaya niya para sa ordinaryong tao lang, ano bang tawag mo sa ibang lalaking mas mayaman sa kanya? Sunod ni Roland kay Althea. Hindi pa rin bumibitaw sa topic na gustong pag-usapan nila. Matabang tiningnan ni Althea si Roland matapos na maupo muli. Sobrang exaggerated ng itsura nito. Sa bagay, hindi naman niya masisisi ang kaibigan. Kung okay lang dito kanina ang lahat, malamang ngayon ay hindi na. Halatang tapos ng epekto ng pagiging kalmado nito. Sorry Roland. Nagusot ng mukha ni Roland sa sinabi ni Althea kahit na mahihina yun. Saan ka nagsasorry? Unti-unti na itong naupo sa bangko. Sa lahat-lahat, sa pagsisinungaling ko. Ano ka ba Althea? Ayos lang yun. Kung ako rin naman ang nasa pwesto may tsak na hindi ko rin magsasabi ng totoo. Ibang level ang pamilya nila. Ilang segundo pa sila nagkatitigan. Maya-maya pa'y hinarap ng mga pagkain na nasa kanilang harap. Nilabasan pa sila ng dessert ng manager ng cafe bilang kabayaran sa komisyong dinulot ng security at waiter. Kahit tinanggihan nila yon ay dinala pa rin naman sa kanilang table. Tell me the truth now, Althea. Bakit tumantong kayo sa point na annulment na lang ang solusyon? 3 taon din ang pinagsamahan niyo. Para sa akin ay sobrang tagal na nun. Baka nabibigla lang kayo. Pwede bang saka ko nalang sabihin ng lahat sa'yo kapag may lakas na ako, Roland? Ang hirap pa ngayon. Nabitin sa ere ang kutsarang hawak ni Roland na nakatakda niyang isubo. Okay, hindi kita pipilitin, Althea. Nakahanda rin ako maghintay. Pinagpatuloy ni Althea ang pagkain. Pero sana wag namang matagal. Kilala mo ko. Hindi mapalagay ang loob ko at iisipin ko na yun palagi. Kilala nga ni Althea ang kaibigan. Hindi ito titigil hanggat hindi alam ang totoo. Nagpasya na siyang sabihin ng lahat sa kaibigan. Ganon din naman ay bakit patatagalin niya pa lahat? Ponyemas naman. Ginawa sa'yo yun ng lalaking yun? Pinakasalan ka niya then after 3 years. Nakabuntis tapos ikaw ang pinapalabas na. Hindi na magawang ituloy pa ni Roland ang sasabihin. Ang paghanga niya kanina dito dahil mayaman at gwapo'y bigla na lamang naglaho. Gago ba siya? Nandidilat ng mga mata ni Roland sa sobrang inis. Ilang beses na niyang nilagok ang baso ng tubig. Si Althea naman ay pinagmasdan lang ang reaksyon ng kaibigan. Wala naman siyang planong sabihin yun sa kaibigan. Kaso, hiningi na ng panahon. Tumayo ka dyan, Althea. Hindi mo kailangang magmukmok. Gawin mo rin kung anong ginawa niya sa'yo. Find a man better than him. Yung mas gwapo. Kahit na hindi gaanong mayaman, bastang mahalagay mahal ka niya. Pahahalagahan ka. Wala nang ganong klase ng lalaki sa panahon ngayon, Roland.
Sa panaginip na lang sila nag-e-exist. Huwag kang negative mag-isip, marami dyan. Hindi mo lang sila nakikita dahil focus ka kay Renz. Mababaw na tumawa doon si Althea. Paano kasi nasa pool ito ng kaibigan? Imagine mo nga, hindi pa pala siya nakaka-move on sa unang jowa niya. Pero ang kapal na mukhang ayain ka ng kasal. Napakagago talaga. Hindi lang yun, na makita niya ulit sa ex ay basta ka na namang iniwan sa ere. Mapaklang bumitak ang isang ngiti sa labi ni Althea, na himasmasan sa mga sinabi ni Roland. Ganun ngang ginawa sa kanya ni Lawrence Almeda. Tara sa club, Althea. Doon tayo. Ayoko, Roland. Gusto ko na lang munang bumawi ng tulog ngayon. Ang totoo noon ay nalala niyang dugo pa lang ng buhay na nasa tiyan. Baka pag uminom siya ay lalo pa itong maapektuhan. Siguro naman na hindi na siya pipilitin ng kaibigan niya. Sa sunod na lang, Roland. Ngayon na, wag kang KJ, alam mo ba? Malakas ang kutob ko kapag may ala ka sa katawan. Maniwala ka sa akin, I've been there and done that. At kumakapal din ang mukha mo. Sorry Roland, wala ako sa mood. Ano ba yan? Ikaw lang ang malaki ang problema na kilala kong ayaw ni minsan makalimot. Oo na, hindi na kita pipilitin. After nating kumain ay umuwi na tayo. Alam kong pagod ka na. Gustuhin man ni Althea na pagbigyan ng kaibigan ay hindi niya ginawa. Ni hindi niya rin sinabi rito ang tunay na kalagayan niya. Ayaw niya mas madagdagan ng pag-aalala pa nito. Promise Roland, sa susunod na lang. Huwag ngayon, sobrang drain ako. Pabirong umismid lang ito kay Althea at hindi na rin naman namilit pa. Pagpasok sa pintuan ng bahay ay kagad sinagot ni Althea ang tawag. Si Kenzo yon. Saka pa lang niya naalala na hiningian niya nga pala ito ng favor na magpanggap na asawa niya. Hello Kenzo. Nagmamadaling umalis ka raw ng hospital kanina. Saan ka pumunta? Oh sorry Kenzo, hindi ko na nagawa pang magpaalam. Si mama kasi. Naiintindihan ko pero sana isipin mo rin ang katawan mo Althea. Tanda mo na hindi ka palaging malakas kaya dapat na maging maingat ka. Hindi nagsalita si Althea. Nilalamon na siya ng guilt. Nakokonsensya siya na hindi makapagpaalam dito kanina at para gumaan ang lahat ng yun ay pinili niya sabihin dito ang totoo. Hindi natuloy ang operation kanina. Mali ang diagnosis ng unang doktor sa akin. May pag-asa para ang bata na maisilang ko kung hindi bibitaw. Walang naging reaksyon si Kenzo dito. Pwede bang humingi ulit ako ng pabor? Gusto kong mag-move out, lumipat na magiging tirahan soon. Tinimbang ni Althea kung anong isasagot nito. Nang manatili itong tahimik ay nagpatuloy pa siya doon. Maaaring mo ba ako matulungan na humanap ng bahay na malilipatan? Kung tutuusin ay pwedeng si Roland ang hinga niya ng tulong. Kaya lang paniguradong igigit nito na sa unit na lang ng kaibigan siya manirahan. Yun ang ayaw niya, ang maging pabigat. Kailan mo planong lumipat? Sa lalong madaling panahon sana. Tuluyang pumasok na si Althea ng bahay, tinanggal ang sapin sa paa. Pabagsak na naupo sa sofa. Pata ang buong katawan niya maghapon. May apartment for rent malapit sa company. Walking distance lang ito. Studio type lang nga yata. Sakto lang si isang tao kung gusto mo. Pwede kitang tulungan na. Mas secure na to. Maraming salamat Kenzo. Malapit lang din ito sa tinitirahan ko. Great news Kenzo. Oh wait, mula ngayon itatawagin na ba kitang sir? Nakakahiya naman kung casual pa rin ako sa'yo gayong boss na kita. Ayos lang Althea. Kung saan ka mas komportable, sanay naman ako. Pagak na tumawa lang si Althea. Batid niya na mag-e-enjoy din siya na makasamang lalaki sa trabaho. I'll call you kapag nasettle ko ng apartment na titirahan mo Althea. Bago pa makasagot si Althea ay ibinaba na ni Kenzo ang tawag. Walang pansidla ng saya ni Althea. Hindi niya ma-imagine ang sitwasyon ngayon kung walang Kenzo na laging nandyan at nakahandang tumulong. Ang swerte ko naman sa guardian angel na padala sa akin ng langit. Nang sumunod na araw ay maagang nagtungo si Althea sa Marcas Designs. Napag-usapan na nila ni Kenzo yon right after na matapos niyang blueprint na pinapagawa nito noon. Narinig ko na may bagong hire ang company na sobrang galing daw na designer. At ngayon to magre-report. Hindi nga, babae o lalaki. Knowing Sir Kenzo, baka lalaki. Sa elevator pa lang ay usap-usapan na yon. Ayaw pa sana ni Althea na maging assuming pero
Alam niya na siyang tinutukoy ng mga employee na nag-uusap hanggang elevator. Sana naman babae para ganahan tayong araw-araw na pumasok dito. Hindi mapawi ang ngiti ni Althea nang sapitin ng office ni Kenzo. Pinapasok na rin siya ng sekretary nito sa loob. May naubutan pa siya sa loob na mangilan-ngilang mga trabahante. Good morning, Kenzo. Pumasok na ako. Sabi ng sekretary mo ay, That's okay, Althea. Have a seat. Bago maupoy inabot ni Kenzo sa kanyang isang brown envelope. Naglalaman yun ng contract ng trabaho niya at ilang work guidelines. Sobrang satisfied sa blueprint mo ng huling client natin. Nasunod daw ang plano na gusto nila doon sa sketch. Payak na ngumiti lang si Althea. Nasa laman pa rin ang envelope ang mga mata niyang kumikislap sa saya. Ngayon, nanasanda nila lahat ng payments sa iyo noong unang design. May bago silang sinend na plan na tiniling na ikaw na ulit ang gumawa. Lumapad pang ngiti ni Althea sa narinig. Hindi niya kasi yun expected. Just sign the contracts and you will be the part of now Marquez Designs. Can I do that later, Kenzo? Nangunot ang noon ni Kenzo sa hiling ni Althea. Nalalabuan na siya dito. Pero huwag kang mag-alala, ako ang gagawa ng blueprint at design ng bagong projects na gusto ng client. Bakit hindi ka pa ngayon pumirma? Gusto ko kasing matanggal na muna yung apelidong ginagamit ko ngayon. Alam mo namang pipirma ako ng annulment papers. Oo. Sorry kung nakalimutan ko. It's okay. Gusto ko sanang maalis mo ng apelido niya at gamitin ang apelido ko noong dalaga ko. Tinulungan ni Kenzo na isa-isahin ni Althea ang nakalagay sa terms ng contracts. Hindi pa man pumirma si Althea, malaking tiwala niya sa babae na makakaya nito ang project. Kagaya noong ginawa niya sa nauna. Salamat talaga ng marami, Kenzo. Walang anuman. Kung alam ko lang na may hilahing halimaw ang magiging asawa mo, noon pa sana kita hinanap at napigilan ang naging kasal niyo. Hindi man aminin ni Kenzo ay naaawa siya sa naging kalagayan ni Althea. Isa yun sa mga katangian niya bukod sa tumitibok ang puso niya sa babae. Maawain siya at palaging handang tumulong sa mga nangangailangan. Kung naghahanap ka ng lalaking makakatuwang at makakasama habang buhay, narito ako. Ipapain ko ng sarili ko dahil alam kong hindi kita magagawang saktan. Pabiro lang ang pahaging na yon kay Althea. Tigilan mo nga ako, puro ka naman dyan kalokohan. Hindi ako nagbibiro. Umiling-iling lang doon si Althea. Kung ayaw mo naman sa akin ay pwede kang maghanap sa mga lalaki sa company. Subalit dapat na ang piliin mo yung mamahalin ka at papahalagahan ng buong ikaw. Habang nakatitig sa mukha ni Kenzo si Althea, naisip niya na ang sarap siguro kung ang klase ni Kenzo ang lalaking pinakasalan niya. Almost perfect. Bukod sa pogi na to ay may busilak pa itong puso. Kung pwede niya lang turuan ang pusong ito na lang ang mahalin, kung magmamahal siya ng ibang lalaki, ginawa niya na sana yon. Kaso'y hindi. Kailanman ay hindi nagagawang turuan ng puso kung sinong dapat napiliin. Tama na ngang pambobola, Kenzo. Oo na, tatanggapin ko na ang work. Tinaan na lang yun sa biro ni Althea. Nagkatawanan ng dalawa dahil bigla na lang silang naging awkward. Siya nga pala, Althea, nakausap ko ng may-ari ng apartment. Sinabi ko rin na ako na lang ang kukuha. Pumayag? Oo naman, ako pa ba? Malakas ako. Gusto mo ba ng yaka pa sa reward? Tanong ni Althea dahil tangi yun pa lang ang kaya niyang ibigay dito. Naku, wag na. Baka mas lalo lang akong mahulog at ma-in-love sa'yo. Sa kabilang banday, hindi maayos na nakatulog si Renz ng dumaang gabi. Paano ba naman si Althea lang naman ang laman ng panaginip niya buong magdamag. Kaulayaw niya raw kuno ito sa ibabaw ng kama. Bagay na wala naman siya ni isang matandaan na ginawa nila yon sa loob ng 3 taon na pagsasama. Ano bang nangyayari sa akin? Niluwagan niya ang suot ng necktie dahil feeling niya'y masasakal siya. Hindi mawala sa isipan niya ang panaginip na parang sobrang totoo. Naisip na lang niya na baka nang dahil yun sa halik. Na-trigger nitong natutulog niyang imahinasyon noon. Saka, baka namimiss niya lang ito. Please, tama na pag-iisip mo sa kanya, Lawrence. Umayos ka na nga. Kastigo niya sa sarili habang paakyat na ng office niya. That's enough. Lahat ng employee halos mangilag na makasalubong siya dahil sa iba niyang aura. Yung tipong hindi pa nagsisimulang araw niya sira na. Hindi siya magawang tignan ng mga ito sa mata. Natatakot sila na baka mapagbalingan ng galit niya. Sir, we already paid the advance payment para sa design na ipapatayo nating building.
Nag-request na rin ako ng contract mula sa designer. Siya nang bahalang gumuhit ng plan ayon sa gusto nating lahat. Iyon agad ang bungad ng secretary ni Renz pagpasok ng pintuan. Agad na nilatag ang pinakaunang design na natanggap. Ang gagawin na lang ay blueprint ng each floor ng building. Magagawa raw yun matapos in a month. I mean, ang buong plan ng building na nais mong ipatayo, sir. Pumirma na siya ng contract? Hindi pa, sir. Sobrang busy pa raw kaya humihingi siya ng ilang araw. Kailangan pirmahan niya na munang contract bago tayo magsimula. Baka mamay hindi niya yung tapusin. Noted, sir. Sasabihin ko sa company mismo na humahawak ng project. Good. Nasaan ang pinasang design? Titignan ko. Sir, pinakita ko na po yun last time. Bakit? Hindi ko ba pwedeng tingnan ulit yun for the second to third time? Pwede naman po, sir. Kukunin ko po. Agad na tumalimang secretary kinuha ang folder kung nasaan yon. Nilatag na sa working table ni Renz. Sir, may usap-usapan pa nga ng designer na yan ay palaging winner sa architecture competition noon. Eto pa, sir. Nang makita ng architecture department natin ang design na sabi nila, familiar daw ang stroke at parang kilala nilang gumawa. Kilala nilang gumawa? Yes, sir. Tinatawag daw nilang design master ang taong yun noon. At ang twist, niwala pa ni isa sa kanilang nakakita sa kanya kung anong itsura. Nagtatago raw ito. Kilala lang sa pagiging magaling niya, but the sure thing is babae raw siya, sir. Napailing na si Renz. Napakadami talagang alam ng sekretary niya pagdating sa chismis. Halata namang hindi siya sigurado sa mga sinasabi. The design master. Narinig na ni Renz ang tungkol sa master na to, pero ni minsan na hindi niya na ito pinagtuunan ng pansin. Yes, sir. Siya nga po. Ang magaling at misteryosong designer na biglang naglaho ilang taon na nakakaraan. Tinitigang mabuti ni Renz ang design ng blueprint. Itinagilid niya yon nang may mapansin siyang signature sa gilid. Nang ilapit niya sa mukha yon na hindi pala pirma ko hindi pangalan ito. AL? Yes, sir. Hindi ba at yan ang pseudonym ng master designer na yon? Babalik na yata siya after the long hiatus. At babae raw ang AL na to? Sino nagsabi sa yung babae siya? Bilang babae, I have a hunch. Paano kung nagkamali ka't lalaki pala siya? Huwag mong basta ikalat na babae siya kung wala kang matibay na ebidensya. Baka mamaya magmukha ka lang tanga. Oras na ipakita na niya kung sino talaga siya. Basta sir, babae si AL. Pupusta ako ng isang buwang sahod dahil alam kong babaeng master designer. Napailing na si Renz, mukhang baliw ng kaharap niyang sekretary. Kung totoo man ang sinasabi mo, wala namang masama. Instead ay jackpot tayo dahil siyang designer ng project building natin sa future. Indeed, sir. Mangalap ka pa ng impormasyon sa kanya. Kapag may nakuha ka, let me know. Kailangan tayong unang makaalam kung sino ba talaga siya. Okay po, sir. Hustong labas ng office ng secretary ay siya naman tunog ng cellphone. Noong una, ang akala ni Renz ay si Eleanor lang ito. Hindi na kasi niya nabalikan ng babae na nagdaang gabi. Diretso uwi na siya. Ngunit, nang sulyapan niya ang screen ng phone ay walang iba kundi ang lolo niya. Napabuga na siya ng hangin matapos na tumayo mula sa upuan. Lolo, ang tagal na nung huling sinabi mo na bibisita ka at isasama si Althea. Sorry po lolo, busy pa po ako sa… Lawrence, kapag nangako ka sa isang tao, dapat natuparin mo. Huwag kang magpaasa. Napakasama noon, apo. Nakagat na ni Renz ang pang-ibabang labi. Wala na siyang lusot pa dito. Gusto mo bang pumunta pa ako ng kumpanya? Para personal kang i-invite na mag-dinner sa bahay ha? Ang lolo na ito'y sa side ng daddy niya. Ang lola na kasama nila sa bahay ay sa side naman ng mom niya. Diyan na kami magdi-dinner mamaya. O sige, magpapaluto na ako. Excited na wika ng matandang abot sa mga matang ngiti sa kulubot na mukha. Katatapos lang uminom ng gamot ni Althea na reseta ng doktor. Ayon dito ipampakapit daw ito ng bata. Since dinugo siya ng marami kaya dapat lang na inuman niya ng gamot. Ayos naman daw ang magiging anak nila kahit pa ilang beses na nalagay pa ito sa tiyak na kapahamakan. Kapit ka lang anak ha, huwag kang mag-alala at bibitaw. Aalagaan kita. Walang sino man ang maaring manakit sa iyo habang buhay ako. Sa dami ng pinagdaanan nila, pati niya na ipinagkaloob talaga ito ng langit sa kanya. Dahil kung hindi matagal na itong kinuha at binawi. Napagdesisyonan din ni Althea na hindi niya ito ipapaalam kay Renz. Kaya niya itong buhayin ng siya lang. Hindi nila kailangan si Renz.
Baka pag nalaman nito'y pilit na kunin sa kanya. Tapos imamaltrato ni Eleanor as the stepmother ng bata. Kapit lang anak, kapit na mahigpit. Sumulyap na si Althea sa phone niya na nakapatong sa ibabaw ng table. Patuloy na naghuhuramentado yon. Ano naman kayang kailangan? Hinintay niya na munang ilang ulit na tawag ni Renz bago sagutin. Baka sinamali lang ito ng dial ng number. Sa huli siya pa ang mapapahiya rito. Bakit? Ang tagal mo sumagot. Ano bang kailangan mo? Althea, iniimbitahan tayo ni Lolo na sa bahay niya mag-dinner mamaya. Available ka? Pinapasama ka niya. Tumikwas ang gilid ng labi ni Althea. Kung makatawag ito ngayon ay para bang walang kasalanan sa kanya. Althea, ano? Nandyan ka pa ba? Ang matanda lang na itong nakita ni Althea na may concern sa kanya. Wala nang iba pa sa kapamilya ni Renz. Naisip ni Althea na ang sarap sanang sabihin sa matanda ang tungkol sa batang nasa sinapupunan niya. Pero dahil nandoon si Renz ay hindi na niya sasabihin pa. Tamang pagkakataon na sana yun, ngunit naging mali pa. Hindi naman niya ipapahamak ang anak niya kaya titiisin na lang niya ito. Okay, anong oras ba dapat yon? Papalabas na si Renz ng opisina nang makasalubong niya si Eleanor. At dahil hindi niya inaasahan na makikita ito ay medyo nagulat siya. Gusto ang mukha nito at hindi maipinta. Halata siyang bad mood. Nagmamadali ka yata, Renz. Mababaw na ngumiti si Renz. Medyo kinakabahan sa malamyang tono nito. Saan na naman ang lakad mo? May himig yun ang pagtatampo kay Renz. Sa bahay lang ni Lolo, babe. Walang plano sabihin ni Renz dito na kasama niya sa Althea. Ayaw niya kasi itong tubuan ng matinding selos. Ano namang gagawin mo doon? Nang ipakilala ni Renz si Eleanor sa matanda ay sobrang tagal pa bago nakapalagayin ito ng loob. Subalit na makilala naman ito si Althea ay magaan kagad ang loob ng lolo niya sa naging asawa. Hindi lang yun, nagustuhan pa ito ng lolo niya. Tinawagan niya ako para doon sana maghapunan ngayong gabi. Agad kumislap sa saya ang mga mata ni Eleanor. Hindi niya alam na wala sa plano sabihin ni Renz ang totoo. Napalapit na rin noon ang loob niya sa matanda at isipin pa lang nakikitain ito ni Renz ay nibigay sa kanya ng idea na baka matulungan sila nito na mapabilis ang annulment ni Renz at Althea. Baka sakali rin na makumbinsi niya ito kapag nalaman nitong buntis siya sa magiging kauna-unahang apo. Babe, sakto palang punta ko dito. Kumalabog ang puso ni Renz na kagad pumulupot ang mga braso ni Eleanor sa braso niya. Iba na kagad ang kutob niya, lalo't sinabayan pa siya sa paglalakad. Sinadya talaga ni Eleanor ang opisina ni Renz dahil hindi siya mapalagay sa nangyari na nagdaang gabi. Iniwan siya nito. Pwede ba akong sumama, babe? Agad na papareno si Renz sa narinig. Hindi pumasok sa isipan niyang hinihiling ni Eleanor. Naisip niya kagad ang pupunta na rin si Althea. Conflict na naman ito. Natatakot siya na baka maulit ang nangyari sa bahay nila. Eleanor, bakit? Hindi ba pwede? Ang tagal ko na noong huling nakita si Lolo, babe. Nag-aalangan pa si Renz kung sasabihin niyang kasama niya si Althea. Baka masaktan lalo si Eleanor oras na malaman ang plano. Babe, bakit hindi pwede? Naluluhan ang tanong ni Eleanor. Tinutubuan na siya ng pagdududa sa kinikilos ni Renz. Ilang minutong nag-isip si Renz. Nahati ng isipan kung magiging totoo siya kay Eleanor. Gusto ko lang namang makita si Lolo. Alam mo naman kung gaano kami ka-close noon dati, hindi ba? Marahang napasabunot na sa ulo si Renz. Problemado at hindi na alam ang isasagot sa hiling ni Eleanor. Hindi ba at tamang pagkakataon din ito? Makikita ni Lolo na magkakaroon na siya ng apo sa atin. Baka pag nalaman niya madaliin niya ang annulment niyo para maligal tayo. Hinimas pa nito ang tiyan kung saan ay medyo halata ng umbok nito. Saglit na nag-isip si Renz. Hindi naman mali ang suhestyon ni Eleanor. Ang inaalala lang niya ay naroon nga si Althea. Tsak na magsasagutan sila. Siguro naman ay hindi tututol si Lolo sa magiging kasal natin. Kagaya ng parents mo. Baka tumulong pa siya. Oo na, sige na, tara na. Ang tumakbo na lang sa isipan ni Renz ay naunang magustuhan ng lolo niya si Eleanor. Kahit medyo matagal. Siguro naman ay hindi rin yan mahirap ibalik ngayon, lalo na at wala pa siyang anak kay Althea. Thanks, babe. Sobrang excited na ako. Ano kayang mangyayari sa dinner na pupuntahan ni Althea? Ngayong kasama ni Renz si Eleanor. Sino nga kaya ang taong designer na may initial na AL?
Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.